Kung dati ay naririnig lang ang salitang diwata kapag pinag-uusapan ng maraming netizens, ngayon ay sikat na rin ito bilang pangalan ng LGBTQ panandang pandagdag member at Paris Overload Queen na si Dio Balbuena o mas kilala sa bansag na Diwata. Kaya bago natin ipagpatuloy ang kwento ni Diwata, siguraduhin ikaw ay nakasubscribe na dito sa Pinoy Wisdom. Sa social media, laging viral ang dinudumog na 24-hour pairs business ni Diwata dahil sa umano'y pagiging sulit nito dahil sa halagang 100 pesos ay may pairs overload ka na may unlimited rice, unlimited sabaw, at isang bote ng soft drink. Para sa mga nakakain na rito, hindi naman mismong pares ang binabalik-balikan ng mga tao kundi ang lasa ng tagumpay na nakamit ni Diwata dahil sa kanyang pagsisikap sa buhay. Sino nga ba ang mag-aakala na ang dating gay construction worker na nakatira sa ilalim ng tulay at madalas pagkatuwaan noon ay asensado na may sikat na negosyo na ngayon? Tubong probinsya ng Samar si Diwata. Lumuwas siya ng Maynila upang makipagsapalaran at makapaghanap ng trabaho rito. Nakapagtapos ng secondary education si Diwata sa Don Juan F. Avalon National High School sa San Roque, Northern Samar. Upang mas kumita ng pera, ang LGBTQ member na si Diwata ay nagtrabaho rin bilang isang construction worker. Namasukan noon si Diwata bilang isang beautician. Hanggang sa pinasok niya rin ang pangangalakal. Nag-sideline din siya ng pagtitinda ng kape, sigarilyo, at mga candy. Noong 2016 na, si Diwata unang nag-viral dahil sa kanyang pagrampas sa presinto nang masangkot siya sa isang insidente nang ireklamo niya ang kanyang dalawang kakilala na gumagamit ng iligal na droga sa ilalim ng tulay. Nauwi sa sakitan ang sumbong ni Diwata kung saan sinugatan siya sa noo at braso gamit ang cutter ng kanyang inireklamo. Ika ni Diwata sa kanyang pagrampas sa presinto ang kanyang kasabihang, nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang Diwata na mukhang kawatan. Sumali naman si Diwata sa Miss Q&A Intergalactic Edition ng It's Showtime noong 2019. Dito ay nanalo siya ng Bex in Chok Chok Award. Dahil sa kanyang pagsisikap sa negosyo, nakabili na siya ng kanyang sariling sasakyan at napaayos na ang kanyang tinitirhan. Noong January 2024 nang matampok ang kwento ni Diwata sa award-winning news magazine show ng GMA na Kapuso Mo, Jessica Soho. Simula nang mag-viral si Diwata, maraming artista at social media vloggers na rin ang bumisita sa kanyang paresan gaya na lamang ni Alex Gonzaga. Sinagot din ni Diwata ang tanong kung ano ang mas importante, diploma o diskarte. Sagot dito ni Diwata, alam mo napaka-importante talaga ng diploma para sa akin. Kung may diploma ka, mas marami ka pang diskarte na magagawa sa buhay. Pero kung wala ka namang diploma, nasa tao na rin talaga, depende na yan sa diskarte mo kung paano mo iaangat ang sarili mo. Ilang taon ang makalipas, muling pinag-usapan si Diwata dahil sa kanyang nagtitrend na 24-hour business na pinangalanan niyang Diwata Pars Overload. Ang ino-offer ng kanyang paresan ay unlimited rice at unlimited sabaw na may kasamang soft drink for 100 pesos only. Nagbebenta na rin siya ng fried chicken o saiken, kung kanyang tawagin, inihaw na liempo, at longganisa. Matagal na raw siyang nagtitinda sa parehong lugar. Ang tinda ko lang dati, mga sigarilyo, soft drinks, mga merienda, kwento niya sa naturang vlog posted on January 28, 2024. Pagpapatuloy niya, may kaibigan daw siyang marunong magluto na nag-encourage sa kanya. Ang ginawa ko lang dati nung kumikita ang tindahan ko, nag-ipon ako at bumili ng gamit. Tapos yung friend ko, tinulungan ako, nag-canteen kami tapos nag-pairs. Pumanaw na raw ang kaibigan niya last year, pero itinuloy niya pa rin ang paresan. Namana ko to sa kanya, lahat yung natutunan ko doon sa kanya, pinapagpatuloy ko na hanggang marunong na ako. Dahil daw sa negosyo niyang ito ay nakaranas na siya ng pag-asenso. Dumating sa point talaga na sa ilalim ako ng tulay nakatira. Sigurado naman napanood niyo ako noon sa viral na balita. Yung panahon na down ako. Naluha si Diwata habang inaalala ang bahagi ng buhay niyang ito.
Alam mo yung nangangalakal ako, tapos wala naman akong ginagawang masama, lahat na ng diskriminasyon nasa akin na. Alam mo yung nilalaban ko yung sarili ko, tapos kalakal ang hinahanap natin para mabuhay ako. Ang pangangalakal ay ang paghahanap ng mga bote, diaryo, bakal, at iba pang mga bagay sa basura para mabenta sa junk shop. Salamat daw sa Diwata Pairs Overload at nakaalis na siya sa ilalim ng tulay. Mayroon na siyang maliit na bahay at nakabili na ng sasakyan. Sinabi ni Diwata na natutuwa siya sa mga dumadayo sa restaurant niya para siya ay makilala. Marami nang nagpa-picture sa akin, feeling ko tuloy ay artista na rin ako, kwento niya. Ilan sa mga artista at celebrity na bumisita na sa Diwata Pairs Overload para makilala si Diwata at gumawa ng content kasama siya ay sina Alex Gonzaga at ang influencer na si Rosmar Pamulaklakin. Samantala, Rosmar ginawang milyonarya si Diwata, naman ang title ng vlog ni Rosmar tungkol kay Diwata. Sa video na naipost noong May 7 ay ipinakita kung paano binigyan ng businesswoman at social media influencer ang paresan owner ng naglalakihang regalo. Una na rito ang 1 million pesos in cash. Kasama rin dito ang 1 million worth of beauty products para ibenta ni Diwata. Pangalawa ay ang bagong house and lot. Binigyan din ni Rosmar si Diwata ng e-bike at free food products na maaaring ipamigay sa mga customer ng Pairs Overload. May mahigit 54,000 views na ang vlog at press time. Hindi lang ito ang mga iniregalo ni Rosmar kay Diwata. Sa isa pang vlog na pinost nung May 8, ipinakita na binigyan ni Rosmar ang trending personality ng mga gamit sa bahay tulad ng unan, kutson, mesa upuan at iba pa. Noong May 14 na naman ay nagpost si Rosmar sa kanyang Facebook page na inabutan niya si Diwata ng checking may 1 million pesos from a skincare brand at 100,000 cash from a makeup brand. Additionally, binigyan din ng 28-year-old businesswoman si Diwata ng isang aso na worth 250,000 pesos. Hindi lang si Rosmar ang nagbigay ng mga regalo kay Diwata. Narito pa ang ilan. Noong May 1, binigyan siya ng mga tent, lamesa, upuan at iba pang gamit ni Glenda de la Cruz na isa ring CEO ng skincare brand. Noong May 2, may nagbigay sa kanya ng bagong automatic na pickup truck. Hindi na sinabi ni Diwata kung sino ang nagbigay. Noong May 4, binigyan siya ni Vice Ganda ng mga monoblock na upuan at mesa para sa kanyang restaurant. Noong May 12, binigyan siya ng vlogger na si Wamos Cruz ng 24 karat gold bar, iPhone at laptop. Noong May 14 na, nagpost ang vlogger na si Awit Gamer na binigyan niya ng 20,000 pesos in cash si Diwata. Noong May 21 naman, pinost ng vlogger at pawn shop celebrity na si Boss Toyo sa kanyang YouTube channel na binigyan niya ng mga gold na alahas si Diwata. And of course, hindi pa kasama rito ang mga regalong binibigay ng kanyang mga supporter na hindi na pinopost online. Para sa mga susunod pang interesting video, please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa interesting video dito sa Pinoy Wisdom.